Hirap makipag-usap si Chris, 28 anyos, ipinanganak na bingi. Nang dalawin ko siya sa kanilang inuupahang bahay sa Quezon City, tumayong interpreter ang kanyang pinsan. Hindi pa sanay sa pagsusulat at pagbabasa si Chris. Ito yung pera. At dahil nagsisimula pa lang siyang matuto ng sign language, kanya-kanyang diskarte ang magpinsan para magkaintindihan. Shampoo. Shampoo. Doon. Dito tricycle ka. Tricycle. Bibigay mo sa driver. Okay. Sige lang. Minsan po, dalawa lang kami dito sa bahay. So, nagluluto po ako. Kaming dalawa actually. Pinabili ko siya ng cooking oil, tindahan. At siyempre hindi ko po talaga alam nun. Matagal na yun eh. Sabi ko magpiprito kami ng isda. So, pagbalik niya po dito at dala niya po baby oil na maliit. Ganun po. Siyempre wala naman akong Ako na lang din yung bumalik sa tindahan. Hindi kasama ni Chris ang kanyang pamilya. Sino ang nasa abroad? Si Amanda. Ayun, yung mga kapatid niya daw po. Mga kapatid, tsaka mama yan. Kwento ni Chris, naiwan siya ng kanyang pamilya sa Pilipinas dahil sa kanyang pagiging bingi. Bakit ka naiwan? Bakit sila nasa Italy? Ikaw nandito. Bakit ikaw nandito? Ikaw? Samantalang sila yan, tsaka ang galit nandun. Bakit? Oo, nandito. Ikaw. Oo. Ikaw nandito. Tapos sige tayo, tsaka ang galit nandun. Ikaw, bakit nandito? Ikaw. Oo. Tapos, ba't ka naiwan? Oo, iba rin dito, tapos wala ka dun. Oo. Hindi, bakit nandito ka? Oo. Ayan, hindi wala ako nandito. Hindi ka niya nandito. Nag-try ba siya na mag-apply sa embassy? Ikaw ba? Sa embassy? Para makapunta doon. Yan. 3 beses daw po. 3 beses ka nagpunta sa embassy? Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit? Hindi ka. Bakit? Nandito ka pa din. 3 beses na. Hindi, 2 beses ka pa lang. Tapos sa pangatlo, piling mo, okay na. Sa pangatlo? Okay. Bakit nandito ka pa din? Bakit nandito ka pa din? Ano nangyari? So, yung 3 beses na yun, na-decline siya? Opo. Sinasabi niya, sana daw, kasunod, makapunta na siya, kasama naman yung tatay niya. Sa ngayon, kontento na muna si Chris na makita sa computer screen ang kanyang ina kapag sila'y nagchat-chat. Yun nga lang, hirap din silang magkaintindihan. At ang mostra na ganyan, ano daw yung sinasabi? Ayun. Ay, di ako na kailangan Tagalogin. Feeling. Kamakailan nag-enroll si Chris sa isang sign language school. Sabi niya, ngayon pa lang, inaasam-asam na niya ang araw na makakapag-text siya sa cellphone. Ang hindi niya alam, hindi magtatagal. Higit pa rito ang pangarap na kakayanin niyang abutin.
Narito kami ngayon sa Barangay Bayabas, Ubay, Bohol. Kasama ko ang isang miyembro ng NGO at ang trabaho niya kumbinsihin yung mga magulang ng mga batang bingi para pag-aralin yung anak nila. So ngayon, pupunta kami doon sa isang pamilya para kumbinsihin yung magulang na yung bata ay papasukin sa eskwelahan kasi malapit na yung pasukan. Tama? Opo. Tayo na. Okay, tayo na. Lapit na tayo. Ano pong pangalan niya? Nenio. Si Nino. Hello, Nino. Hindi siya nakakarinig. Gaya ni Chris, hindi raw nakaririnig mula nang ipanganak si Nino, 12 taong gulang. Ang tawag sa kanya sa bahay, amang. Salitang Boholano na ang kahulugan, pipi. Dahil hindi makarinig, hindi rin natutong magsalita si amang. Kaya ang lengguwahe ng bata at ng kanyang pamilya, binubuo ng kumpas ng kamay at ekspresyon ng mukha. Kay magdungag ha, magdungag. Magdungag. Hugasan. Huwag tubig, Dave. Dali, huwag makapagsinulas. Pagsinulas. Dali, hugasi. Hugasi. Dali. Kari ba? Kari, bunete. Oh. Kaya pala hindi lumalabas. Ano ang ginagawa niya? Ayan, hindi yan talaga lumalabas pag hindi talaga yung sinaing niya. Tapos, talagang binabantayan yan. So, iniintay niya maluto? Oo. Kaya siya nandyan? Oo. Pag maluto na yan, lalabas na yan. Ano pa ang ginagawa niya dito sa bahay? Ayun, magwalis. Minsan, mag-igib, dalawang lang tabo. Kasi, ano rin yan, hindi naman kaya niyang isang... Mabigat. Oo. Oo, so nag-iigib siya, luluto ng kanin, ano pa po? Minsan, tumutulong yan sa akin pag maglaba. Kung ang ibang bata pinag-aaral sa eskwelahan ng kanilang mga magulang, si Amang sinasanay sa gawaing bahay. Tila ba nailatag na ng kanyang pamilya ang kanyang kinabukasan? Kaya ipinaliwanag na ni Glenda ang aming pakay. Nibalik o ani kay ako kang kubinsiron og balik bitaw katong nianhi ko diri wa pa magud ka makadesisyon nga paeskwelahon ni sa ninyo ba. Nihapit na may ting eskwela unya nibalik ko ani kay ato tani siyang paeskwelahon. Paeskwelahon. Unsa may stress imong bana? Okay ra si Zamam. Haman sa gipasabot sa katong primero nimo nga riba, ning okay ra si Za. Unsa may rason na nga nang dugay ni siya nakaeskwela? Nga mo mga estudyante diri sa ubay kay naghanap bitaw ng kakuan dito. Dugay sa naka-eskwela kay mura bang wa jud pud namo bitaw kanang na ay challenge nga mo na pa-eskwela ibong nga na ama. Hindi karon nga murag na adyo ning challenge na nga pa-eskwelahon murag nadani po ko nga nadasig nga napoy kahibaw sa anak. Masayang kasama si Ama. Naisip kong kung makakapag-aral siya at magkakaroon ng mga kaibigan sa eskwelahan, siguradong marami siyang mapapangiti at mapapaligaya. That's why. So siguro dun yung natutunan yung pagsayaw. Naisip ko rin, hindi namin siya dapat pabayaan sa kasalukuyan niyang kalagayan. Isang batang pinangalan ng Pipi. Itinakda na ang tadhana. Kanta. At inakalang abnormal sa loob mismo ng kanyang tahanan. Oh.